Hello guys! I am Bebs Making and welcome to my YouTube channel. So in this video is pag-aralan natin ang ating unang guitar chord. Yun ay ang D major. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe my YouTube channel at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated at ma-notify kayo kung may bago akong upload. And so guys, bago po natin gagawin ang ating first chord, may ilang mga bagay lang po ang dapat po nating tandaan bago tayo magtugtog ng ating 6-string guitar. Unang-una ay ang position sa ating gitara. So bago tayo magtugtog, i-make sure natin na ang position ng ating gitara is perpendicular po sa ating katawan. So, ganyan lang po siya, kasi kadalasan kasi pag bago pa tayo, mag-umpisa pa tayong magtugtog ng gitara, kadalasan po ay pinaganyan po natin yung guitar, ipahiga para makita yung neck of the guitar. And that is not good. Dapat natin tandaan na ipaganyan po natin yung guitar at saka ganyan lang po para makita po natin yung neck ng guitar. I-position lang po natin na makita natin yung ating mga daliri sa lagay ng ating mga daliri. Pero iwasan po natin ipaganyan ang ating guitar. So, ang ating kanang kamay, ito po yung magtipa. Make it sure na relax lang po siya, hindi na natin siya kailangan na ilagay sa ating sa ating leg. So, i-relax lang po siya, at least 90 degrees ang position ng kamay ng ating arms, at saka ito, ganyan. So, relax lang po tayo, And so, napag-usapan na po natin before na itong ating thumb ay ilalagay po natin, muna natin ito gagamitin dahil mga beginners pa po tayo. So, ilalagay po natin dito sa likod ng ating neck para mas madali yung paggawa natin ng ating chord. So, sabi nila, mag-imagine daw tayo na naghawak tayo ng tennis ball. So, ang purpose po niyan ay maganda ang pagkalagay na inyong mga daliri sa pagtipa dito sa ating fretboard. So ganyan ang paglagay ng ating kamay. So yung thumb natin sa likod ng neck at then ganyan siya. So madali ang pagtipa ng gagawin natin na chord. So tingnan po natin ang atong diagram. Guys, yung diagram natin dyan. So, nakita nyo yung diagram natin? Yung makapal na guhit dyan sa itaas, horizontal line, yun ay ang knot. So, ito. So, ganyan again. Na pag-usapan na natin yan sa aking previous na video. So, ganyan yung ganyan ang position. So, yung mga naka-vertical lines dyan, may numbers 1 to 6 dyan in red color. So yun po ang strings. So ang iba yun guys, yung nagtuturo ng chord is sila yung letter names, pero ako gusto kong ituro sa inyo, gagamitin ko sa inyo ang number of strings. So dito sa left side, sa kanan, may blue numbers dyan. May blue numbers. Yun ay ang fret. So, fret 1, fret 1, fret 2, fret 3, and fret 4. Ganyan. So, yung kulay na numbers in blue color. Okay. So, gagawin na natin, So, tingnan nyo guys, yung ating 6 strings dyan sa ating diagram, numbered, may X. So, ibig sabihin, napag-usapan na rin natin yan sa ating previous na video. It's closed string. So, 5th and 6th string
is our closed string. And then the fourth string is open string. So, atin yung itugtugin dahil naka-open siya. So, take a look guys that dito tayo sa second fret. Tingnan mo yan sa diagram natin. Diyan tayo sa second fret. So, the first finger is in the third string second fret. Kita nyo? So, the first finger is in the second fret, third string. So, the second finger, the middle finger, which is number 2, is in the first string, second fret. Ganyan. And then, our third finger, the ring finger, is in the third fret, second string. So, ganyan po ang D chord. So, guys, paalala lang po na pag maggawa tayo ng ating chord, make it sure na yung finger mo, hindi siya matouch sa next finger para maganda ang boses niya. And so, kung yung mga gustong magamit ng picker, the better. Mas maganda naman talaga guys ng may picker ka na masanay ka na may picker. Or pwede rin na gagamitin mo yung kuko or yung mga daliri mo dyan. But I suggest na magamit kayo ng picker kasi mas maganda. Ako hindi talaga ako sanay na mag-picker. So makita ko yung mag-play na guitar na gamit nila ang mga picker, mas maganda kasi parang marinig mo talaga yung magandang boses ng gitara. So ang paghawak po ng picker ay ganyan lang po siya. So ganyan lang po siya. So take a look guys that our fourth string ay ating ipi-play po yan kasi naka-open string po siya. So ito po. Yun ay ang ating D chord. So, dahil baguhan pa lang tayo guys, idiin nyo na ng konti yung inyong mga daliri dito. Idiin nyo ng konti at iwasan nyo na matouch yung inyong mga daliri sa next na string. Kasi guys, pag nakahiga kasi yung nyo, mga daliri nyo, ganyan ang boses niya. Ganyan ang boses niya. Pero pag mo, hindi mo i-touch sa next na finger, sa next na string, ganyan ang boses. So, di ba mas maganda? Mas maganda. Kailangan lang talaga yan ng diin. Idiin nyo guys, idiin para mas maganda ang boses niya. So, congratulations, you have now your first chord, which is the D chord. Okay, so hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Gagawin na natin ang D minor chord sa pamamagitan ng pagsunod natin kung paano ginagawa dyan sa ating chord chart. So, sa ating nakikita dyan, ang ating first finger will be in the first string, first fret. And then, the second finger will be in the third string, second fret. And our third finger will be in the second string, third fret. So, ito po yung D minor. Ganyan po ang D minor. And so, makikita natin, take a look in the 6 strings, mark X, so ibig sabihin, closed string siya. So, hindi natin siya ipi-play kasi closed string. So, and the 5th string is also closed string. So, hindi natin siya ipi-play. While the 4th string is open siya. So, we have to play the 4th string. So, D minor will be like this. So, again, hindi natin itatouch yung ating finger sa ibang na mga string para mas maganda yung tunog niya at idiin nyo lang ng konti.
So, and so, pag-usapan natin ngayon ang D7 chord sa pamamagitan ng paggamit natin sa ating chord chart. So, nakikita natin dyan sa ating chord chart ang ating first finger will be in the second string first fret. And then the middle finger or number 2 finger will be in the third string second fret. And our third finger will be in the first string second fret. So, ganyan po ang itsura ng D7. Ganyan siya, ang D7. And then, take a look at the sixth string guy. It's closed string. So, we will not play. Then, the fifth string is also closed. So, we will not touch it. While the fourth string is open. So, we have to play it. Now, by the use of our picker, ipi-play po natin ang D7. Diin nyo lang ng konti once again. Diin nyo ng konti para mas maganda yung boses niya. Okay. So that's it. This is it. Ang madaling-madali lang. Madaling-madali lang. So thank you for watching, guys. I hope na manood kayo ulit sa aking mga next na mga uploads. Thank you.